Kinaot nga na ang tanan sa maayong panglawas. Kay kami dire maayo gud pero ni alay ubo. Tinuuray lagi nagiingon nga may edad na gali kuno parehan na sa sakyanan. Kinahanglan ng gyud nga sigihog ko ang panghugot ang mga nanluag nga tuwerka. Pero sige lang, bisag ingon ini pait lang mi gihapon si Hitler ug lalipay kayo mi nga karong hapuna medyo ni ay maanyag nato nga kauban. Usa sa kanay popular kayong editor-in-chief sa mga nagkalailaing lokal nga mga bagasin din sa Ormoc. Usa sab ka aktibo kayong media practitioner ingnon ta na lang sa mubo ang maanyag nga kapikas sa akong amigo si Ruby Espina. Ruby, pangayo og katahuran diha kay una day. Yes, mayong hapon Sir Chuchi, mayong hapon sa atong mga suking atig paminaw diri sa Once Channel. It's nice to be back, no? Bakig partner kang Sir Chuchi, murag taod-taod na gid ko nakig partner, no? Partner, kumusta? Gimingaw na Ba? mo. Maayo kay sa mga higayon nga wa mo naaman si Hitler. Bag-o sa ting broadcaster. Ug niya kusog kayo fast learner ni. Maantigo na kaing maduki-duki sa unsay isyu nga hisgutan. Okay, maayo tingali nga magsugod dayon ta kay naaraba ko no i-replay ni Hitler nga report ni Dewey. Ruby, unsa bay unang isyu nga imong gong ipresentar karong hapuna? Unsa bay isyu nga atong hisgutan Sir karon? Chuchi, nakalimtan. Nakalimot ka pag-greet sa ato mga listener. Kasi Ruby may imo Oh. gipauna. Wa pa ba day? Sir, Wa pa Yes, ba Sir day ko Chuchi. Sir, wa pa ayaw ba day gud- ko magka-greet sa na? Ayaw good Basta pagpaila, sir. Ay, pagpaila. Nakalitan man gud ko ni bag-o na tong guwapa nga partner. Oh. Guwapa gali na yung partner humok ta makalimot. Ay, Bitaw, maayong hapon sa tanang mga taga-Ormoc, taga-Cuarto Distrito, sa labi na gyud sa unom ka munisipyo sa Cuarto Distrito. Ang ang Albuera kanang matag og Palumpon Isabel ug Merida. Hinaot nga ang atong mga higalang mga opisyal diha apil na ang mga barangay officials anaa sa maayong panglawas. Sa tibuok dakbayan sa tibuok nasod Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Good afternoon kaninyong tanan. Kami dire good gihapon pero good afternoon gihapon pero wa man mo mag nagdag-um gihapon. Pero sige lang, malipay lang ta nga inguni ini kay sa report nga akong nadawat gikan sa nagkalaing barangay, maayo ang tubo sa atong humay karon. Sa ato we are expecting a very good harvest. Pero manghinaot ang sabtaing taon nga mag-ampo kita sa atong patron Senyor San Pedro San Pablo sa atong mahal nga Birhen sa Fatima nga waon tay bagyo. Kay ikuyawan man tani ning report gani gi-report gikan sa pag-asa nga murag gikan karon o gikan gali kagahapon sa akong paghisgot niini hangtod sa Disyembre dunay ubay upat ngadto sa 8 ka bagyo kuno nga mobisita sa Pilipinas. Pasti lang peligruha, no? Og manghinaot lang ta nga dili kusog kay aron in taon ang atong mga tanom dili in taon madaot. Okay. Take it away. take it away, Hitler. Yes, Sir Chuchi. Partner. Oo. Ako'y una, Sir Chuchi. Okay. Sumpay. So, nagisgot magbagyo sa Chuchi. Niyatay Oo. nakuha nga update sa ato panahon karon matod pa sa Philippine News Agency nga adunay possible nga tropical cyclone nga mo develop karong weekend, Sir Chuchi. Matod pa sa nakuha nato nga balita nga cloud cluster being monitored inside in the Philippine area of responsibility
are likely to develop into a tropical cyclone over the weekend. Dugang panini Sir Chuchi nga however, these are forecast to develop into a cyclone over the weekend and will name Julian. So kung mahimo ni siyang bagyo Sir Chuchi, pangalan ni siya Julian. Nga Oo. mao ni siya ikanapu nga bagyo nga misud karon nga tuig og ikaunom nga cyclone karon nga buwan nga September. So ato na matikdan Sir Chuchi nga nagsunod-sunod lang to nga nahimong tropical cyclone niini karon nga buwan. So kini kung madayon mahimo ni siyang ikaunom karong nga buwan na September. Ug dugang Ispoko. pa Julian forecast to affect northern Luzon. Matod pa sa forecaster nga si Star Riha said, a low pressure area was spotted about 2,000 km outside Par. But Star Riha said it was a slim chance of entering the Par. So nipis ra juday kayo. Hopefully nga dili jud kayo kasod ni siya nga bagyo sa Chuchi atoy ampo, no? Inuban sa ato pagampo. Ug dugang panini. Meanwhile, the Intertropical Convergence Zone or ITCZ will bring scattered rain shower and thunderstorm over Palawan, an isolated rain shower over the Visayas and Mindanao. Isolated rain shower cause a localized thunderstorm and also forecast over the rest of the Luzon. Light to moderate winds and slight to moderate seas will continue to prevail across the archipelago. Matod pa sa Pag-asa Sir Chuchi nga ato nakuha. Okay. Hala, ato nang ihatag sa atong partner si Ruby. Unsa ba iyang daang ang mga angayan natong hisgutan karong nga puna? Yes, Sir Chuchi. Siya mo report sa gi-forward ni Boss Joey. Yes, may Sige. hapon na pag-usab no sa atong mga suking atig paminaw diri sa Once Channel o labi na sa programa kinaham kayo nato ang panginlabot no. Karon nga po na ako ang mubasa sa balita bahin sa kalambuan sa kaso sa dengue diri sa atong Rion 8. Okay. Okay. Oo, kaso sa dengue sa Rion padayong mius-us. 469 ka mga bag-ong kaso ug usa ang ikatahong nakalas sa dengue ang natala sa tibok rehiyon sa miaging semana. Sa datos na nakuha gikan sa Department of Health Eastern Visayas Regional Epidemiology and Surveillance Unit alang sa Morbidity Week 38, adunay 469 ka mga kumpirmadong kaso sa dengue ang napuno. Kini ubos kumpara sa 838 ka mga kaso nga natala sa Morbidity Week 37. Sa probinsya sa Leyte, mikabat na ang kinatibuk-an ngadto sa 3,977 human kini napun-i og 165 ka mga kaso. Samtang 101 ka mga kaso usab ang napuno sa probinsya sa Samar og adunay 114 ang bag-ong natala sa Southern Leyte. 38 ka mga kaso ang napuno dito sa Northern Samar samtang 20 ang nadugang sa Eastern Samar. 16 usab ka mga kaso ang napuno diri sa Dakbayan sa Ormoc. Samtang usa ang natala nga namatay sa dengue sa miaging semana, taga didto ni siya sa Northern Samar. Padayon usab nga gipaubos sa state of calamity ang pipila ka mga lungsod, lakip na ang dakbayan sa sa Ormoc tungod ning nagpadayong hadla sa dengue. Ning padayon nga pakigbatok nato sa dengue, ang Department of Health mipahimangno sa katawhan sa makanunayong pagpanglimpyo ug pagsunod sa 5S strategy. So mao kadto ang bag-ong kalambuan no, adunay bag-ong na dugang nga mga kaso 469 sa dengue diri sa Rion 8. Sus, ubay-ubay gidi ay. Mao nga mas maayo gid sa mga bagbantay tamang manghinaota nga ang mga barangay officials nato dinhi sa Ormoc labi na kadtong mga baryo nga duol sa gitumbok nga murag ni grabe ang dengue, mas maayo sa tingalig yung magbandam para niining kasiha nga mga sakit dengue ug uban pa nga mga balatian nga kalagmitan muabot sa panahon nga ting-uwan kanang tintugnaw mga ubo ug uban pa ang mga magbabalaod nato mga pinili sa lungsod mga kongresista senador niauhag yun sa taga Department of Health nga
mamalit kana bang i-advance ba? I-advance ba ang pag-procure og tambal kay saan ha natas maigo na ta. Unya parehas sa atong COVID nga wa ta kabantay nga may nahasuod di ay gikan sa China diri nato nga nagdaag COVID. Adios. Na COVID ang pipila nato ka mga kaigsuonan diha na ta makapandaga o nagkalisod na ta ug unsaon na to pagtambal. So partner Robe, very good. Salamat. Unsa pa bay dugang report kay murag sila si dito man kuno, dito man sila si Joey sa Pulumpon. Unsa bay mga activities? Yes, murag gikuan pa sir, i-post ra ang ilang lakaw kagahapon. Okay, dana tay laing balita diri Sir Chuchi no. Bahin pud ni siya sa red tide. Mhm. Oo. Adunay 31 ka mga gituuhang biktima sa red tide gikan sa lungsod sa Daram, gidali pagdala sa Samar Provincial Hospital. 23 Oo. ka mga hampong ug 8 ka mga bata ang gidali pagdalangan to sa Samar Provincial Hospital kaganinang butag tungod sa posibleng pagkahilo sa kinason nga gikaon. Sa impormasyon nga nakuha gikan sa Department of Health Eastern Visayas Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ang mga biktima gikan sa Barangay Parasan, Daram, Samar. Matod pa sa Disease Surveillance Officer sa Samar Provincial Hospital, ang mga biktima nagpakita og simptomas sa paralytic shellfish poisoning kun PSP nga nakuha matod pa sa ilang gikaon nga tahong. Ang mga tahong gikan kini didto sa Barangay Tinaugan, Sumaraga, Samar. Padayon pa nga gi-examine sa tambalanan ang mga biktima diin 20 niini ang gi-admit samtang outpatient ang 11. Ang mga biktima naglangkob sa 20 ka mga lalaki ug 11 ka mga babae. So, dili lang sa mukaon og tahong. Hitler, mura magmapold ang pagkuan ba ang approach o ang gawas sa report ni kuan mapold. Murag di kayo masabot. Kore daw ray. Ato ipautro Sir Chuchi. Oh. Ipautro na kog basa. Utro na kog basa, sir. Sige. Kana murag mapold gyud gyapon lagi. Ipa-distansya daw ang microphone. Okay na, sir. Okay na? Kumusta? Okay na. Okay na. Ayan. Murag lami na. Sumurag nindot gid ning mayo kayong distansya. Oo. Oo. 31 ka mga gituuhang biktima sa red tide gikan sa lungsod sa Daram gidali pagdala sa Samar Provincial Hospital. 23 ka mga hamtong ug 8 ka mga bata ang gidali pagdalangan to sa Samar Provincial Hospital kaganinang buntag tungod sa posibleng pagkahilo sa kinason. Sa impormasyon nga nakuha gikan sa Department of Health Eastern Visayas Regional Epidemiology and Surveillance Unit, ang mga biktima gikan ni siya sa Barangay Parasan, Daram, Samar. Matud pa sa surveillance officer sa Samar Provincial Hospital, ang mga biktima nagpakita og simptomas sa paralytic shellfish poisoning nga nakuha matud pa sa ilang gikaon nga tahong. Ang mga tahong gikan sa barangay Tinaugan, Sumaraga, Samar. Ning pagbalita padayon pa nga gi-examine ang sa tambalanan mga biktima diin na adunay mga gi-admit samtang outpatient ang uban. Naglangkob ang mga biktima sa 20 ka mga lalaki ug 11 ka babaye. Mo to siya. So delikado ang pagkaon sa tahong karong mga panahon na. Sa atong pabantayan ang atong merkado, no? Atong hangyoon ang mga kaigsuonan, labi na gyud ang taga Department of Health, ang mga sanitary inspector nga mas maayo tingali nga mabantayan ang market superintendent mas maayo sa tingali nga iyang i-activate ang iyang mga gwardiya diha pagtan-aw nga kanang mga taho nga gikan niadtong mga area nga gi-report nga dunay red tide hastilan gisa dinhi uning red. Hindi pagkapinan pagtide madaot kita. Mao nga hinaot, salamat kayo
nindot ng imong balita kay makabantay ta. Daw naraba ko'y mga kaparentihan igsuon nga naa sa libertad nga pasti lang yung mukaon og tahong. Ako labi masagunan tahong. Yes. Mhm. Oo. 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 Dunay- Labi na og medyo naasay atong gamay nga mainom-inom. Bahal-bahal, baby. Yes, sir. Ang nunot niini ang Department of Health, sir, ang nagpagawas og unsa ni notice ngadto sa publiko bahin niini nga tahong no shellfish poisoning. Base sa pinakauwahi nga advisory sa BFAR, Eastern Visayas, dunay 7 kadagatan o bay ang gipailawom karon sa shellfish ban og 4 kadagatan usab ang adunay local red tide warning sa tibuok rehiyon, no? So aduna sila mga gi-identify nga um, mga dapit, mga kadagatan diri sa atong rehiyon nga dili lang isa murag mao gid ni kadagatan gid ni sa murag hapit tanan kadagatan kay walugod. Adunay mga simptomas, Sir Chuchi, nga atong hisgutan ang mga simptomas nga pwedeng malikayan, no? Katong ini nga shellfish poisoning. Oo. Angay maging mapanuri sa kalidad ng isda na binibili sa palengke at sa lokal na naglalako ng isda. So, angay siguro kung moadto sa merkado, isda o kining mga shellfish, pangutan-on gyud kung asa gikan. Ika na. Kay kung Diin ang origin. diin ang origin kay kung ingon nga didto sa lugar nga kining dunay mga shellfish advisory, di lang sa mupalit, bahalag barato kayo. Mauna. Kanay importante. Kay mag-unsa ba ta aritas barato unya maproblema ta. Inig humantag kaon mo kalit kalipong sus pagkapeligro. Yes. No? Unya, Oo. kung dili gid malikayan, Sir Chuchi, like kaning wala gid kay laing kaunon, pwede ipakaon sa imo isda ra gyud, no? Nya dunay local red tide warning, ingon pa diri hugasan og maayo ang isda gamit ang running water. Tangtangon Oo. ang hasang, unya ang kining kinaon sa isda, pusit, alimango, tangtangon ang ulo sa hipon ug uban pa, unya siguraduhon nga luto kaayo. So dili lang Sus. sa magkinilaw. Para na ako adi na lang gid sa tamuka onoy. Kapeligro labi na ginamong ingon namong mga edad-edera na. Pagkahumo maigo. Pagkahumok kaayo. Mo na nga walang yun usa ang akong pinanggang kapikas sililit akong ingnon nga sa sayaw usa niya na. Di lang Wala kita. Magmantenir lang usa tag kanang linata ug mao magani. No? katong kay gitawag ni, ha? kay ni anang kanang presko nga way siguro. Correct. Oo. Okay, Ruby, go ahead. Ug naapay tiwas Yes, sir. ni mga Murag maura report. to ang akong ika-share karong hapuna. Ay, very good, no? So, thank you. Salamat kayo ni atong mga inong mapuslanon nga impormasyon nga imong gihatag kanato karon din hinining atong tulumanon. Okay. Ako nasab diri sa mga tinagsip sa mga balita. Kaya tingali, wa mo malimot nga Ruby Hitler nga si General Kuan kining unsingan nining ang general nga may kalabutan sa pagdakop didto ni Ambot na nadako bagito siya Surrender. surrender ba si Kibuloy nga si General Nicolas Torre. Sibo sa report gitudlo nga bag-ong nga direktor sa CIDG. Hitler. Yes, Sir Chuchi. Ato man ang gihisgutan kagahapon sab. Pero ako ning gipuno karon kay wa na sab. Siya may nakadakop ni Kibuloy, gitahasa na sad siya og laing kaakuhan nga ipadakop na sab ang dakpunon nga si Harry Roque. Ang tigpamaba ni kanhi presidente Digong Duterte.
Still madak pa nagali sabi si Harry Roque ni General Nicolas Torre na ma-promote na sa lain. Possible. Possibly. Bitaw, puwira komedya. Manghinaot lang tanga. Kay para nako masaba, kung doon na manggali mga mahal sa kinabuhi, mga amigo ni kanhi Secretary Harry Roque, nga nung di naman lang siya pasurenderon. Nga nung di pa siya masurrender. O niya, kana rabang mga gihisgutan niya nga mga indon ta rason nga nung wa siya mo surrender bilikay gid siya tungod kay medyo buot biyang dipinsahan ang iyang katungod pinasikad sa gimbutan sa konstitusyon. Pero doon na say mga pamahayag nga giluwatan kining pipila ka mga constitutionalist nga murag kining laka nga gihimo sa Senado kung sa grupo sa quad group nga nag-imbestigar niya kuan ba ni kinunta gisunod sa ni ang gibutan sa atong batakang balaod. So manghinaot lang ta nga hakang General Torre nga magmalampuson siya pero para nako gani balikon ko og ang atong mga hisgot-hisgot din medyo mulatay sa sandayong nining atong tulumanon mahaabot dito sa ilang dunggan labi na gyud sa mga duol sa kasing-kasing ni kanhi Secretary Harry Roque mas maayo na lang tingaling mo surrender kay lagi tinuuray ginang giingon sa bisag unsa ka pa ka makagagahom bisag sikin sa kapa kun lagi ang kamot na gali ang taas nga kamot sa balaod maantigog yung maduki-duki ang taas nga kamot sa balaod musiknit ra gid mo hisiknitan kalagihapon mao nga mas maayo patingali nga mo surrender kaysa hidakpan no. Ikaw, Ruby, unsa ba imong ikasulti? Yes, mo na siya kining dunay mga ingana man gud sir nga strategy man gud pud na nila. Mao lagi. Oo, strategy na nanay mga muna maglibog ganita kung unsa ba to gidakop ba to or unsa ba nagpadakop o unsa ba kining gana sila yung mga sabot-sabot sir mo na nakadiferensya kung gamay kang tao dako kang tao. Lagi, maunay. Kami bitaw diri si Hitler, mag-istorya mi. Pastilan, o wa kagali kangho, nga makasa, wagin ka. Ringless kas prisuhan. Pero pastilan, medyo kanang doon na kagali gahom. Unya doon na sa isod ang imo bulsa. Agkalisod, mapriso. Pagkakayo ginilang mulikay sa balaod. Kita kintaong mga pobre, wag yun. Muna'y giingon, put in jail dayon ta. Nahala, atong paabuton, no? Og unsay linugdangan, niining pagkatudlo karon ni General Nicolas Torre, kining bag-ong direktor nga natudlo sa bag-ong direktor sa CIDG, niining bag-ong responsibilidad nga gihatag kaniya nga mao ang pagdakop na sab ni Harry Roque. So, ang atong panginaot nga magmalampuson sab siya sama sa nahitabo kang Pastor Kibuloy. Nga wa gyud bisan Pastor Kibuloy kung niya appointed son of God, wa gyud siya maprotehe kasagad. Gisignit gyud siya sa balaod na Daghan gani ingon Sir Chuchi nga mao day kuno ning daghan na kayo bagyo nagsunod-sunod kay wala na ni paundang. Mao. Kinadakpan na ang nagdala sa switch. Mauna. Stilan. Muna gingon ang kini laging magkapundok-pundok mi diri sa akong mga silingan. Mag-istorya, unsa ba kahay atong ugma no? Ingko kami mga tiguang murag
mubo na malaling adlaw nga among suroy-suroyan sa kalibutan, pero mag-ampo pasab ko oy. Mo giingon nga kanang giingon nga murulkol na gali dito sa San Pedro, magpabungol-bungol ko. Dili dili sa kumutubag dayon oy. Muhangyo pa ko nga ayaw mo sa intawon kay mutan-aw pa ko sa akong mga apo nga magpakahuman. Okay, sige. Atong mutikang taglain nga tinagsip sa balita nga atong nadawat. Ang 2025 national budget kuno pirmahan na ni PBM ni Presidente Bongbong Marcos sa dili pa kuno magpasko. Uy. Oho. Sa ato pa wa na tay problema. Dili pareha sa nahitabo sa Konseho sa Manila nga naghisgot sa ilang budget nagkagubot. Unya ang mga senador ang mga konsehal sa lungsod sa Manila maingon ang nisunod mo lang sa kuno Manila ni Cayetano o ni Meg Sobiri nga hapit magsinumbagay. Pero sibo pa sa balita nagkauli naman. Bitaw. Ambot matod pa at tinuod ba sa nagiingon sa kining political scientist nga kining panaglalis kuno sa mga magbabalaod makonsihal mana mabaryo usahay mamunisipyo masyudad adto sa kongreso sa mga kongresista adto sa mga senador na normal kuno na dili kuno na kay natural ang mga senador nga mga maglingkod dito lain-laing prinsipyo ug lain-laing huna-huna tinuod man na gikan sa konsehal sa baryo ngare sa konsehal sa syudad pila ba ka buo konsehal ang sa barangay murag 7 apil sa SK unya ang sa syudad na po sa ato pa napo ni ka mga nga mga tao nga mag-atubang dito sa konseho ug unya musugotag sa sili lain-lain og pananaw lain-lain og pagtuo parehas ba mo ingon ang anay akong amigo pasultion na sila ni noon kana maghisgot na sila kanang akong asawa mo'y labing pinakagwapa para nako ang natural sa iya man tanaw sama sa uban si Hitler ang iyang misis may sa siya nga oy ang ako di guwapa man pod. Sama nga ako may usab ko nga kining akong misis mga pinakagwapa sab. Sa depende lang gini muna giingon nako nga manghinaot na lang ta nga ang tanan nga mga kalihukan sa mga opisyal nga mga pinili sa lungsod kana bang dili basab kaayo palabian paralitan kanang kagubot nila ni Cayetano og ni Meg Sobiri sa Senado murag nagkauli man dayon very good o niya ang sa Manila sa dinoon wa pa ko kabatig balita nga nagkasabot na ba kay murag nagkagubot gihapon to mahitungod sa ilang budget so muna gingon let's hope and pray nga unta magkasabot aron masilbihan yun ang mga kaigsuunan sa ilang lungsod. Kita dinhi sa kay hapit na raba kay ispuko ba ni karono 26 na ining buwan sa September ug unya sunod buwan filing na sa certificate of candidacy. Hastilan. Ikaw unsa man Ruby, wa ka may plano pagdagan? Di ko sir, kay sakit ako tiil. Ako bitaw, naay manawag diri nga, sige ka pa man dihapon dihang yaw, Mr. Pipito. Kamong Hitler. Unsa ba mo? Managan mo? Ikaw ambot si Hitler, mudagan ba ni pagkakonsihal? Wa kay ko kasabot. Samot Pero nga, medyo sakit ng tuhod po, sir. Pero ako di na magali ko hapit kalakaw. ang pagdagan pa ba? Ug mudagan ko mamo na. Nala. Mupunit taglain nga hisgutan. Sunod nga tong hisgutan
kining gipresentar na ni Presidente Bongbong Marcos ang 12 ka kandidato pagkasenador sa iyang partido, sa ilang grupo. Ugo niya, ato maning hisgutan dinhi, atong ipasabot nga dili kay kinilang kang Presidente Bongbong Marcos nga line up pagkasenador atong hisgutan. Kung doon na may laing grupo sa politika nga mo presentar sa ila, ato sa gyapong hisgutan din hinining atong tulumanon. Kaya nga atong tuyo og tumong nga may kahimbisan ba? Mali ba? Kay parehas sa niya nang sa mga konsehal sa baryo mayon nga kanang nidagan pagkakonsehal sa siyudad. Kumusta man sa inyong tanaw? Siya sus kana. Hilabihan mi ni anak nga ang iyang sakya, ang iyang jeep nga why so they get me pasakyaw dili unungan. Pero karon nga ni kandidato na hashtag. Hilabihan gali mi mohunong dayon ni asa man mo. Sakay mo. Or, sa ato pa lagi kanang mo kandidato na gali manghuwa magbuot. Muna higingo ni Ponso nga kung silingan, manghuwam laging buot, bisag way buot. Nahala, ato daw hisgutan kining line-up ang senatorial line-up ni Presidente Bongbong Marcos no nga gipresentar. Ang ako dire, og unsa may kuwang, bidaw Hitler, ilista daw aron makumpleto nato ang 12. Ang akong nahinumduman, ingnon ta sa babae. Ano? Ang ako murag si Abi Binay. Abi Binay. Muna siya ipuli ni Nancy Binay ang iyang igsuon kay last term naman. Unya si Villar. Nga mo say mo puli ni Cynthia Villar, si Senator Cynthia Villar ang iyang anak ng kongresista. Unya ang mga re-election na magpapili nga mga senador nga incumbent si Kuan Rebilla. Si Lito Lapid. Unya ang atong amigo si si Blue by Blue nga si Manny Pacquiao? Manny Pacquiao. Unya 5 na to no. Imo bang gilista Hitler? Kay ako nang pausap og basa nimo gyud. Og unya sila si Lacson, si Tito Soto, si Ben Abalos, no? Ang atong si DILG secretary, si unsay nga ini pa, Ben Abalos, si kinsa pa baylain, si Tito si Kuanday, si Lacson, si kanhi senador Lacson. Ambot o kinsa nalay ubon, wa naman ko makainom daw. Apil ba si Lito Lapid? Lito Lapid, na-mention ko na. Francis Tolentino. Francis Tolentino. O niya, kinsa patoy lain. Kay Dusi man eh. Si Amy Marcos. May appeal. Ang buta, diha ba? Yes. Si Amy Marcos ba no? Amy Appeal man to, no? Marcos o si Erwin Tulfo. Ay, husto. Si Amy Marcos o si Erwin Tulfo. Yan. Pagkadiboy na sila ng mga Tulfo karon. Si Erwin, kongresista sa party list. Si Rapi, senador. Ang asawa sa party list gihapon. Sus, no? Pagka may surti ng mga tawhana. O niya, balik ka na Hitler. Naana ba nimo ang lista? Bidaw, basahan daw ng 12 ka senatorial line-up ni Presidente Bongbong Marcos. Gamit ang salamin. Gamit ang... Okay, number Primero 1. si Binhor Abalos. Ikaduha si Pia Cayetano. Lito Lapid. Pia Cayetano? Diha naabas Pia Cayetano? Yes, Sir Chuchi. Sige, oo. Ang Lito Lapid. Lito Lapid, ikatulo. Ikaapat si Manny Pacquiao. Manny Pacquiao. Ikalima si Tito Soto. Tito Soto. Ikaunom si Erwin Tolfo. Erwin Tulfo, ikaunom. Pito Ikapito. si Camille Villar. Si Villar, oo. Ang ikawalo si Francis Tolentino.
Francis Tolentino, ang ikasiyam, Si Bong Revilla. Bong Revilla, o ang Ang ikanapo, ikanapo, si Amy Marcos. Aimee Marcos, Ang ang ika-11, si Ping Lacson. Ping Lacson, Ang ang makompleto, ang ika-12, si Abby Binay. Binay. Okay, sir. Sa ato pa, Abby Becker. para sa mga kaigsuuna nato nga nagpaminaw karon din hinining atong tulumanon sa pangilabot, ang amon tuyo nga doon na mo'y sayo nga kasayuran sa mga nangandidato. O niya, nanay inyong lista, o niya, inyong nasang matimbang-timbang, kinsa ba nini mga senadora ang working? Kinsa ba nining senadora ang mga daghag na pasar nga mga balaudon nga para nga indunta nga ang tuyo og tumong pagtabang sa mga yanong lungsurano. O niya, ato sang panid-an katong previous record nila. Kay mas maayo magaguda nga ang atong pilion, ato bang kasaligan nga human nato tagai sa atong kinasingkasing nga pagpaluyo, pagtabang, bawas ni ana mausab ang mga maayong balaudon nga makaatong mapahimoslan. Okay. Robe, unsa bay imong ika-komentaryo diha? Yes sir, pagpagawas sa lineup ni President Bongbong no sa iyang 12 ka mga Senate slate para sa 2025 elections, mix ang reaction sa katawhan. Dunay Oo. mga nalipay, dunay naingon gani nga ligon daw ang iyang lineup. Doon na pud tay nabasahan nga miingon nga puro trapo ang iya lineup. Oo. Traditional politicians. Unya, so lahi-lahi no, naapod daw ingon nga si Ping Rakuno og si Pacman maoy nagda sa kusog. Oh, do na say niingon nga basta lahi-lahi ni, lahi-lahi ang reaction nga nadawat no. Pero nindot ni para sayo sad kaayo mahashasan, sayo sad ma-review sa mga botante kung kinsay angay nilang pilion para sa 2025 no elections sa pagka-senador. Kana tinuod Robe. Maunay aton tuyo. Kay ako, kami din ni si Hitler, kita din hinining atong programa sa pangilabot. Wa man ta. Di agali mga text nga akong dadawat lagi nga sobra politika gyud. Ko di lang kumuintra. O maghisgot mga may politika og isyo ipresentar nato ang pikas o pikas, ikaw na haring lungsod ang modesider kinsa bay imong tuhuan, unsa bay tinuod sa imong pagtuo. Sa lakton nga pagkasulti Robe, ang atong tuyo og tumong nga mapasabot lang nato sa dayanong lungsuranon sa mga kaigsuonan ta ang tinuuray nga isyo aron inig-adto sa presinto, inig-adto nila sa presinto, nakasabot na silang daan. Dili kay adto magangad-hangad paski sami o kinsa bay akong butaran oy. Pero katong uban ko no hisgot ka mga Mr. Pipito og hangad-hangad sa ubag hangad-hangad nga nagkagunit naman sa sobre. Unsa siya higunitan? Siya sobre. Unya unsa unya nganong madag sobre higunitan? Siya na may soul. Muna nga di na kuno na maghangad-hangad. Diretso na lang kuno na. Nahala, Ruby, unsa pa ba'y isyu nga imong diha? Hitler, unsa ba'y inyo bang gusto pang atong hisgutan? Kay atong hisgutan kining pahibaw gikan sa DepEd nga i-deliver og sayo. DepEd is delivery nagtinguha sa pag-deliver sa textbooks by June 25 via early procurement matod pa. Unsa pa ba inyo dihang atong inyong nga hisgutan sa dili pa ni nato ba hisgutan kining mahitungod sa DepEd kay medyo taas-taas sa bani. Sige, go sa Chuchi kay daghan para ba to'y nabitin nga hisgutanan ato pa kagahapon. Okay, go sa Chuchi. Okay na. Si Ruby, unsa pa ba'y daan niya diha? Wana? Yes sir, ako lang ipa-remind no ang gikan ni siya source nato sa liga ng mga barangay sa Ormoc kadtong electric subsidy kadtong wala pa naka-claim sa batch 1. Batch 1 pa di ay na, pa di ay batch 2. Oo. Di ay. Oo, kadtong mga wala pa naka-claims ngadto sa mga barangay schedules,
pwede mo ngadto sa buhatan sa City Treasurer diha sa Ormoc City Hall kutob Mhm. September 28 Sabado. Open Mm. ang City Hall para pag-accommodate adtong mga nasa lista sa tanan na ni barangays nga wala pa naka-claim sa batch 1, no? Nya dugang pa nga ang katong naanay batch 2, oo mo pagawa sa sila lista sa batch 2, dili masugdan og sa tawag ani dili masugdan og distribute ang nasa batch 2 kung dili pa daw nila ma-liquidate ang nasa batch 1. So importante gyud nga ma ma-claim na to tanan. Oo. Pero ug dili maklaim kay mahimo man kuno kahit kanang Ruby Oh. nga i-deduct sa ilang regular consumption. Oh, yes sir. So last day is September 28 Sabado. So kung naagi dili gyud mo claim basin og kuan, automatic na to sir mo na to ngadto na deduction sa inyong bill. Ang katong dili gyud maka-claim until September 28. Mhm. Nahala. So nindot ng imong pahibaw Ruby, manghinaota nga kadtong mga taga-barangay nagkalain-laing barangay nga wa pag yun maka-claim kay ang uban gud maingon man nga da jutay ra gamay ra ka ito unya mungadto ko syudad makagasto pa pag-abot may abtag paniud to ngadto tas merkado no kuwang ra kuno ang iyang dadawat nga ripan da mo nang uban ipadidak na lang kuno mahitungod sa ipadidak na lang sa ilang konsumpsyon. Correct. Pero sige lang, pero mas maayo gid na nga malimpyo kay aton tabangan sad ang mga kadakuan sa bintahon sa liko. Yan ang ilang concern nga unsaon pa ba og dili ma-liquidated ang tanan, maproblema man, di ba? Yes. Oh. Nahala. Okay. Wa nay dugang balita diha nimo, Roby. Okay na sir. Nahala. Ari na ta sa mahitungod sa DepEd kay sa Department of Education. Matod pa niini sa napunit nato nga balita nga ang Department of Education nagtinguha nga ikumplituhon ang pag-deliver sa mga bag-ong textbooks ngadto sa mga eskwelahan by June next year in time for the opening of classes with e-learning cards to follow in July. Mm-hmm. According to the new timeline for the procurement of the new school materials in 2025. O ngunya, matud pa dire, according to a memorandum released on Monday, September 22, September 23, all DepEd offices from the central office down to the school division level will conduct procurement activities starting October instead of January next year sa UGDI. Sa ato pa Hitler, isakto gid ang atong kaingon nga si Sani Angara, ang bag-ong Secretary of Education, ug ato ding ipareha sa sundang sa Karigara, hait pa kaayo. Bago pang baid, sir. Bag-o pambaid kay bag-o pa maglingkod maunay nga niya sayo gyud ko no balikon ko ha atong tiwason ha the earlier procurement process nagtinguha paghatag sa DepEd og head start on procuring goods and services including textbook, learning tools and infrastructure project for 2025 matod pa sa DepEd sa news nga ilang gi-release. Unya, Education Secretary Sani Angara misulti sa Philstar kung nga matod pa niya nga ang department nagtinguha pag-award og contract for projects as early as January in effect the delivery of these goods would be completed kuno earlier. Given the indicative timeline, DepEd for fiscal year 2025 early procurement activities. The earlier possible completion of delivery of textbook will be on June 2025 and July 2025 for e-learning cards matod pa sa DepEd.
dugang sa memorandum number 49 series of 2024, which was signed last week. The Department Central Office will prioritize the following project for early procurement. 5.3 billion in textbook. Maayo na ni kay mga libay libro na gyud. Dili kay ang problema guni ni Ruby ang atong nabatian kay ang pila na ka libro ang ihatag sa mga bata unya mahog huwam-huwam Mm-mm. sharing no. Ug unya matud pa dire ay na ri 4.3 billion in e-learning card under the DepEd computerization program. 2.1 billion in science and mathematics equipment. Hastang din daw tayo ini. Kay raba ang mga kabataan natong ani entra og kantes dito sa gawas. Kulilat puno kaayo. Basta mahitungod na sa bangga sa mathematics o science ug mathematics. Ug unya 2.1 billion in science and mathematics equipment. Other technical and vocational tools, kinder activity sheets, other program, matod pa, in total at least 12.4 billion in projects will be procured by the central office in advance. Ug unya nakuha nato ning ining balita nag-ingon nga atul sa House budget hearing kuno ang mga magbabalaod nakamatkon ug nakadiskitar nga ang DepEd wa maka-deliver og single laptop. Sus. Hain mo na yung laptop nga gipalit. Balikon ko ha. Kay ato maning gibasa. During the House budget hearing, the lawmakers found out that DepEd has not delivered single laptop, smart TV, or e-learning card that it received funding for in 2022 and 2023 based on audit document that covered the period until December 23. Mauna ni ang gipisigihag pangutana si Vice President Sara Duterte. Ug unya ato din tiwason pa rin no. While the laptop kuno have since been delivered at the time of the budget hearing, just 80% of the smart TV and e-learning card described by DepEd as ruling libraries with laptop funded by 2022 budget had been delivered to schools. Bubintahan na. Audit finding of the 2023 budget also show DepEd will spend 2.75 billion out of the 11 billion that was allocated in the computerization program in 2023. Based on the latest data provided by Pitagan, DepEd only has one computer in every 30 teachers nationwide. Meanwhile, the student to computer ratio is 1.9. So, no? Sa ato pa, buday nga nagkapoproblema pa ni. Taas pa manggudi kayo dire. No? Murag ako unya hapit naman ning atong oras. Manghinaot lang ko nga kining tanan nga namatikdan nga labi na ning mga computer nga ma-deliver o uban pa nga mga e-learning equipment ma-deliver na gyud unta ni ining panahon na labi na karon pagsugod gyud sa klase. Ikaw Ruby, unsa ba imong ika-komentaryo? Yes, sir. Kanang problema ba no sa kanang every opening sa klase no? Murag perennial problem na gid na siya, sir. Gikan pa man na sa una. Dunay perennial. Dugay na kay na siya ing ana nga problema. Gani sir, mo apil na gani, mo tabang na gani og solve sa problema ang mga ginikanan, mag-amutay, di ba? Oo. Kay para lang yun makahatag og kining komportable nga sa classroom ang mga anak no unya ang mga libro
tagaan ta og libro nga kanang wala na cover. 'Di ba? Mm. Oo, unya ang Sa mga karon pagali kay wa jud libro pura print out ra sa maestra pa paagi. oo, mga printouts mo na ilang gikuan karon sa mga maestra. Kumbaga, initiatives na lang ang gihimo. Printout na lang unya ang uban gani ihimo na lang e-books, no? Papaliton usahay og mga e-books ang mga bata. So kanang problema sa DepEd sir every opening sa klase murag naanad naman lang tagpaminaw ana sir, di ba? Tinuod na. Pero nalipay lang sabta nga video kining atong bag-ong Secretary of Education, Mm. medyo nangita siyang paagi nga kanang mga problema nga giatubang kina bang inyong ta perennial na giingon ni mga problema maanam-anam untag kasulbad. Mayon Oo. ta sir og di makurap. Ha? Mayon tag dili makurap. Maulagi. Kaya daghang pangutana giingon nga nagpalit pang tag laptop Ah. nga hain man di ay mo abot. Mm. Unsay hain mo abot? Kinsa may gitagaan nga wa man kuno matagae mga maestra. Nagbagot-bot naman ang ubang mga maestra in town. Naman pila ra ka Oh. Unya na hinumdum sa kukuniadto. Kana bang bag-ong secretary sa education, unya bag-ong administrasyon, bag-o sang mga plano ug tinguha. Kaniadto may mga libro nga nangabot nga hapit na magsiras klase. Ungon niya, ang akong nahinumduman kaniadto, diha naman ko sa diha naman ko medyo sa radio niadto. Nakabati na lang nga ipanlubong na di ay kay wa naman wa na may gamit. Unya moingon nga ay ipanlubong na lang kay total doon na naman sa mo abot sa sunod tuig. Unya doon na sa mo abot sa sunod tuig ipanlubong na sam. Hastilan hinaot unta nga ang kining problema sa Department of Education nga giinunta karon anaa sa abaga na sangat ni Secretary Sani Angara. Mahinay-hinayan gyud unta pagsulbad. Makadtong mga perennial nga mga problema nga gihisgutan ni Ruby maanam-anam sad pagsulbad. So hinaot malipay ta niining balita nga sayo ang procurement sa mga libro o uban pang mga kinahanglan atong iampo nga ma-distribute yun na ngadto sa kinahilitang barangay. Mas maayo sa bugod unta kay sa barangay ba maayo unta og ang mga barangay sa medyo sa ilang konsehos barangay doon na may mga committee sub-chairman, mga chairmanship sa mga nagkalain-laing committee, health, education. Ang chairman sa committee of education sa barangay, mutanaw sa unta, mo coordinate sa principal. O niya, og makita, nga wa pa mapadadi og libro, ang ilang barangay, muuban. Mo pasar og resolusyon, mangayo sa mayor, sa pinagi sa konseyo, nga mutabangan nga ang Department of Education mo release dayon sa libro sa ilang barangay. Sa lagtong ng pagkasulti, ang nahitabo gud usahay sa atong mga pipila porya gaba ng sabno usahay sa barangay. Wa man gud paghuman sa eleksyon, ang sunod paabuton, ang sunod na malansab. Wa na may lahi, wa na may lahi, huna. Nabitaw, wa na bantay pa na. Lami na sa Chuchi. Wa naman tayo panahon. Hala, Ruby, panamilit kag una diha, oy. Yes, daghan kayong salamat no. Murag nindot po ta atong chikahan. Unya kay magsugod na og kining inom-inom og kuan ba kape. Nindot man tayo chika-chika. Wa naman tayo igong oras. Salamat kaayo Sir Chichi for having me. Char. Unya salamat sa mga suking ato nga nagsunod sa atong programa. Naa din na naglantaw karon. Palihog kog tan-aw si Mark Louis Waffer. Maayong hapon Melbourne Laurente og si Monico Albarico Kaoktoy, Dwayne Pipi
Pipito, Lovelyn Serato Imas, Di na to ko. Dino Takoy ug si uban pa daghan pa sila nagtan-aw. Okay, kini si Rubis Pina, daghan salamat sa inyong pakig-uban. Mag-remind data Sir Chuchi before to no mo manamilit ang last day of kining registration sa COMELEC san mag-transfer, mag-change og status no sa COMELEC is on September 30. Mhm. September 30 unya open ang COMELEC karong weekend. Okay. Nindot nga napahinumduman. Amo na sab nang nahisgutan din ni Ruby og salamat nga imo nang napahinumduman. Og hinaot kadtong medyo may problema pa sa ilang maayo tingali kadtong medyo labi nang kadtong pipila na ka eleksyon nga wa maka unsay nga ining wa makabutar kay dito sa layo o di sa may ilang nabisihan makikita sa COMELEC aron nga kasultian sila katambagan og unsay angayang buhaton. Okay, Hitler. Ikaw diha. Dugang sa Chuchi sa mga nag-like karon sa ato live stream kang Joey Vincent Kapuyan Motel, kang Euphemia Estrella Divaras, labi na sad sa Chuchi kama Marian Pipito Bubing nga Uy. nag-message karon nga hello Manoy Chuchi. Og sa ato Okay. 111 nga nag-view karon sa Chuchi og sa namina usab sa ato once web radio www.oncechannel.com. Okay, so Chuchi. Okay. Okay, salamat kayo Hitler. Salamat Ruby sa inyong pag-uban kanamo karong hapuna. Umang hinaot nga dili nimo oy katapusan ha. Mao ni sinugdanan nga magsigitag kuyog-kuyog ning atong programa. Kaya ron atong mapabati gali mo hangyo unta ko nimo nga ug mahimo probahi daw pag-interview ang tulo ka district chairman, ang mga chairman ining tulo ka dako nga distrito sa syudad. Kay murag wa pa kaayo hinunta, wa pa tay mga kalihuka kasayuran sa ilang mga kalihukan. Og doon na mahitabo magali na malipay kayo nga atong ipabati kay daghan ang nag-text og niingon nga kini unsa ba to unsa may kalihukan sa tulo ka distrito pagkakaron. En kuwa wag o di naraba kayo kung kasuroy-suroy. Manghinaot na lang ko nga ang among mga kauban nga tuas gawas. Sila si Joy, si Ruby, sila si Ronnie, no? Roa ug uban pang mga partner nato makatabang paghatag nato og report mahitungod sa kalihukan sa tulo ka distrito sa syudad. So hangtod ugma sa samantakna ni mao gapong istasyon. Apan sa dili pa di ay Marian, salamat nga nakakontak ka na sa hinaot nga naa mo sa mayong paglawas diha. Kamo ni Kakat ni Chris no o sa imong apo si Kiljo. Mga pangumusta sabgikan ni manang lilit nimo o sa imong mga nagmahal nga mga igsuon diri sa Ormoc. Hinaot nga pipila ka adlaw gikan karon mahabalik na sab ka diri unya medyo magkakuyog-kuyog na sab ta. Kay kami diri hinay-hinay lang. Tungod niining masakitong tuhod. Nahala, hangtod ugma sa samantak na sangan sa atong station manager si Durin Winky Pipito, kami si Rube, si Hitler, ug uban pang kauban diri sa istasyon, magpasalamat kaninyong tanan nga nagsunod. Good afternoon.